Alam mo yung ginagawa ni Presidente ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung kanyang mga trip na talaga lumalabas siya ng bansa, nakikipag-usap, talagang binibigyang pansin niya yung progreso ng ekonomiya. Talagang positive na positive yan. Kasi makikita naman natin yung kasipagan na pinapakita niya na talagang gusto niya magkaroon din ng kaunlaran at mapabuti yung ating ekonomiya. So, masasabi ko lang dyan, very good talaga si President. Kasi hindi naman biro din na ikaw ay lumabas ng bansa, bigyan mo ng pag-asa yung Pilipino, trabahuin mo na dumami pa yung investor para makapagbigay tayo ng at least magagandang trabaho sa ating mga kababayan, lalo na mapaunlad yung ating ekonomiya. Ma'am, pangalawa po, lalong tumataas po ngayon ang approval rating sa SWA survey nitong last quarter ng 2023. Sa tingin niyo po ma'am, ano kaya ang dahilan sa magandang numero na performance ng Pangulo? Yung pagiging transparent niya, yung bawat trip niya na binabalita niya, sinasabi niya, pinapakita niya ano ba talaga yung naging outcome ng kanyang trip, yun syempre, yung pagiging transparency, pagiging totoo na yung ginagawa niya talaga para sa ikakabuti ng mga Pilipino. Ma'am, number 3 ma'am, matunog po ngayon ang pagsulong para sa charter chains, lalong-lalo na sa economic provision nito. Kaya po ba, ma'am, pabor po ba, no? Kayo po ba ay pabor po ba na maisa katuparan ang pag-amyenda nito sa ating konstitusyon para sa makapasok sa mga foreign direct investor? Actually, hindi naman tayo pwedeng tumutol sa ikakabuti ng ating ekonomiya eh. So kung makakabuti yan at talagang makakapagbigay pa ng mga trabaho, ng makakatulong pa sa ating mga Pilipino, syempre, dapat suportahan na lang natin. Kung saan makakabuti yung kalagayan natin na magkaroon tayo ng kaunlaran, lalo na sa ekonomiya. Ang hirap kaya kapag kabagsak ang ekonomiya, syempre ang maapektuhan dyan, mga tao katulad natin. So, ako, favor ako basta sa ikakabuti para sa ating mga Pilipino. Tayo naman, yung namang pag-amyenda, yung sa charter change, yan lang yung para sa kaunlaran, matutukan yung economic progress natin. Matutukan yung talagang makapagbigay din ng trabaho, ng negosyo, ng pag-asa at saka ng opportunity sa ating mga Pilipino. Ma'am, konting share naman po doon sa programa na nagpapatuloy ngayon, especially yung sa mga senior citizen na from 43 billion na puntos para sa mga senior citizen. At ngayon naman may panibago na namang pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos at isa pa doon yung 1,000 na po monthly yung sa social pension. Actually, talagang very good news po yan dahil nga naibaba na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos yung 43 billion pesos para sa health insurance ng mga senior citizen. At syempre, dagdag benepisyo rin yung 1,000 pesos na para sa ating mga indigent na mga senior citizen na talagang yung walang-wala, magkaroon sila ng chance na magkaroon sila ng pension na makakatulong para sa kanila. Syempre, unang-una masasabi ko lang dyan, ako naman ever since nag-umpisa sa online registration up to now, na natutuwa ako kasi umabot na ng 5 milyon ang mga nakarehistro ng mga senior citizen at patuloy pa natin itong gagampanan para lahat ng senior citizen ay masiguro natin na marehistro para yung kanilang 43 billion pesos ay talagang mapunta sa kanila direct. Dahil alam nyo naman, ang buhay ng isang senior citizen napakahirap. Kung tayo nga nasa middle age, di ba, nahihirapan, napapagod. What more pa yung ating mga senior citizen na kaya ito ay isa ring pasasalamat natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagbibigay atensyon niya para mabigyan din ng tulong yung ating mga senior citizen. Malaking bagay po ito. Kaya sana para sa ating mga kababayan na may mga senior citizen sa kanilang tahanan o may magulang pa o kamag-anak, tulungan po natin sila na makapagparehistro online kasi ito rin yung paraan natin na mabigyan sila ng tulong. Lalo na maramdaman nila na mahal sila ng ating gobyerno. Kaya sana sa ating mga senior citizen, mag-visit po kayo sa website na www.ncsc.gov.ph na kung saan dito pwede po kayo magparehistro online at makikita nyo yung mga activities ng NCSC at yung mga programa na nakalaan para sa ating mga senior citizen. Ma'am, schedule niyo po sa Migos Express.
Oo, every Saturday meron akong teleradyo sa Media House Express 1 to 2 p.m. Ito ay nagbibigay daan para magkaroon pa tayo lalo ng pagtulong sa ating mga senior citizen at sa ating mga kababayan na maipaabot natin yung magandang balita, matulungan natin sila sa ibang programa, makababa tayo sa masa para higit natin maunawaan ano ba talaga ang sitwasyon nating mga Pilipino sa ngayon at ano ba yung solusyon na pwede nating gawin para makatulong tayo sa kanila. Ma'am, mensahe niyo po sa maraming katulad mo, sana maraming katulad mo na patuloy na sumusuporta sa mga programa para sa ating mga kababayan. Ano yung mensahe niyo po sa katulad niyo po? Siyempre, ang mensahe ko, ipagpatuloy nyo lang po yung ginagawa ninyo. Higit natin kailangan ng isa't isa sa ngayon. Hindi lamang dahil sa kahirapan, kung hindi bigyan din natin ng pag-asa ang bawat Pilipino na sa kabila ng problema na pinagdaraanan natin, sa kabila ng kahirapan, ng pag-iisip, pagdurusa ng ibang Pilipino natin, mabigyan natin sila talaga ng support at pag-asa rin na tayo ay magtulungan para naman sa ikauunlad din natin, lalo na tayong mga Pilipino. Siyempre, ang dapat higit nating mahalin, yung sarili nating bansa, yung kapwa natin Pilipino, na sa pagtutulungan, wala talagang imposible, kundi mabibigyan natin kahit paano ng solusyon yung mga suliranin na nararanasan natin sa ngayon. Ma'am, FB page niyo po, ma'am. Actually, meron akong FB page, yung Marat Amundong Supporters, na kung saan nandyan po makikita ninyo yung mga activities na aking ginagawa. Diyan sinishare po namin kasi kahit paano, nabibigyan natin nabuboost natin yung moral ng mga Pilipino, nabibigyan natin sila ng pag-asa na maganda palang tumulong, maganda pala ang outcome nito sa atin. Kasi kahit hindi naman tayo mayaman na mayaman, pero kung nakikitaan natin ang bawat isa ng may puso at malasakit, ibang bagay po yun. Kasi kahit paano, araw-araw nagigising ka na may dahilan para tayo ay tumulong talaga. Ma'am, mensahe niyo po kay Pangulong Bongbong Marcos ka kay First Lady Lisa na ngayon po patuloy po na nagpapagaling kasi natagtag po sa biyahe, ma'am, sa trabaho. Okay, nako, para kay Presidente Bongbong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos, nako, ingatan niyo po yung health ninyo kasi kailangan po nating maging malusog para magampanan po natin yung ating ginagawa sa ngayon. Kaya bigyan niyo rin po ng oras na kayo ay makapagpahinga. Ipagdarasal ko na kayo po ay gumaling na or mapabuti pa yung iyong kalusugan dahil kailangan po natin ng bawat isa. Actually, talagang mahirap sa panahon ngayon na magkasakit dahil bukod sa magastos, at the same time mapuputol yung ating ginagawa. Kaya ako naman every now and then talaga I make sure na ako ay kumakain sa oras, kumakain ng gulay, nagtitake ng vitamins kasi para mapagpatuloy pa natin lahat ng activities. Kaya sana sa ating mahal na Presidente at First Lady, ingatan niyo po ang inyong sarili, intindihin din natin na sila ay tao rin at kailangan din nila talagang magpahinga. Ma'am, dahil nga po marami pong nagsasabi na ganun po kahalaga sa inyo ang mga senior citizen. At kitang-kita naman po ang pagtulong po ninyo. Bakit ganun na lang po daw kahalaga sa inyo ang pagtulong? Siyempre, alam niyo, sa dami ba naman natin pinagdaanan, lalo na nung panahon ng pandemya, nakita natin kung gaano kahalaga ang bawat isa. Kaya itong pagkakataon na ibinigay sa atin, pangalawang pagkakataon, mahalaga sa akin na magampanan natin yung pagiging isang tunay na tao na tayo ay makatulong talaga kasi yun ang kailangan natin sa ngayon.